Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Nako. Bakit naman ganon? Hanileta Bansenya? Pagkatapos ng lahat, kung alam lang namin, ganito pala ang ending. Ayan po yung sinisigaw na itong mga DDS na nagbantay po dyan po sa greenhouse. Sa bahay po ni... dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasi ang nangyari dyan mga kababayan, di ba nagkaroon sila ng vigil dyan. Talagang binantayan nila, nilagyan nila ng mga tent. Kasi may mga chismis na ito raw ay lulusubin. Lulusubin daw ni General Torre. At i-raid itong lumang bahay, itong greenhouse ni former President at ni Hanileta Bansenya. So sila po ilang araw, actually hindi lang po araw, siguro maabot ng buwan na nandyan po sila, nag-volunteer sila, meron silang mga tent, meron silang mga pagkapagkain. Tapos, nako, ang mangyayari, ganito lang pala ang ending. Ito pong mga volunteers, mga DDS na diehard supporter, dyan po sa bahay ni Tatay Digong, ay pinalayas ni Hanileta Bansenya. Sabi nga ni Pebos Talakero, ay, pinalayas sila, Beckett, men. Masakit pa na ito mga kababayan, pinalayas sila ora-orada. Madaling araw mga kababayan. Meron nga tayo mapapanood dito na nagsasalita na isang DDS na iengot-engot kasi. Bakit madaling araw? Walang masakyan pa uwi. O yan. mga tuto, papabudol kasi kayo akala niyo talagang kayo kakalingain at talagang bibigyan ng importansya ng may-ari ng bahay. Ngayon ano nangyari? Ramdam na ramdam ninyo kung paano kayo ipagtabu yan. Madaling araw walang masakyan. Iyak yung isang DDS mga kababayan At ang matindi pa na ito pa. Ayan mga DDS, pinalaya si Hanilet 10 oras ng gabi. So pag 10 oras, walang masakyan. Lakad ka, pauwi sa inyo. Engot-engot ka. Suporta pa more. At kapag hindi umalis agad-agad, sabi raw ni Hanileta Bansenya, ipapapulis pag hindi umalis. Nako. Ano ngayon mga DDS? Ano ngayon? Ito, panoorin natin yung video guys. Teka, may sounds Anyway mga kababayan, ito po yung grupo ng mga nagbabantay dyan sa tahanan ni Tatay Digong. Bagalan natin para medyo Huwag na natin patugtugin yung sound kasi baka makopyright tayo guys Sana maintindihan ninyo. So bagalan lang natin para habang pinapanood natin ay ating mapag-usapan. Ayan po yung Ayan po yung mga nandyan po sa bahay ni Tatay Digong. Yan Meron silang tent. At ngayon ayan sila yung nakatayo. Ayan. Di baka naman kasi ginagamit yung chismisan yung lugar na yan. Ayan mga kababayan yung mga tent. Pinabaklas. Sa 10 oras ng gabi, pinabaklas yung mga tent at sila'y pinalayas. Ayan mga kababayan Tanin nyo sabi, pakinggan natin. Sabi, oo, Davao del Sur. Di panime dire, buwis buhay para kay Tatay Digong. Unya, gumikan po dadto kay nag-ingon po si Ma'am Hanilet sa una, hilak-hilak siya nga. Salamat sa inyong presensya nga naa mo, nagbantay mo. Unya karon gikalit lang mig papahawa. Guys, sandali lang, bilisan natin ng konti. Mukha ng zombie yung nagsasalita.
So ano natin, gawin nating 75 para naman na kasi baka mukhang zombie na si kuya. Nagreklamo na nga, mukha pang zombie. Tuloy natin. Oo, si Ma'am Hanilit mismo nagingon. Oo. Unya, ang usa ka tent unta diri pabilin pa kay Para lang silungan unta na to, no? silungan kay Para ugma lang tamang lakaw. Oo, Kaya sa naman ron? kami sa buntag kay wa na Dosi na, masakyan. sa may sakyan na mo. Unsa? Way masakyan. Manang nahalang may diri. Alas 12 na, wala daw silang masakyan. Pinalayas Pinabaklas yung mga tent. Ni Hanilet. Karon. Tapos ipatawagan patag pulis ki ipadak. Kung di daw may mohawa, ipapulis pag yun mi. So, Amo, Nako. Apang hindi agad sila umalis. Ora-orada. Ipapapulis. Ano kaya nangyari kay Hanilet, no guys, no? Ano kaya nangyari? Ba't nagkaganon? Bakit biglang uminit ang ulo ni Hanilet Abansenya at itong taga-suporta ni Digong ay bigla na lang niyang pinalayas dyan sa harapan ng kanilang tahanan. Nako. Hindi kaya baka nga na ginagawang chismisan, baka may nagsusukil, baka may nagtutongit pa dyan. Kaya pinalayas. O kaya naman, baka naman masama ang loob ni Hanilet kasi nabuko Ang dami palang chicks ni Digong, 13. At sinabihan pa ni Digong Duterte na mag-move on na. Lahat ng CLW, common law wife ni Duterte, maghanap na kayo ng bagong boyfriend. Sabi ni PRRD. Siguro baka masama loob niya. Walang iya ka. Andito kami sa tabi mo kahit anong mangyari tapos ngayon sabi mo maghanap kami ng panibagong boyfriend. Nako. Pero hindi mga kababayan kasi nangyari yon after neto. Mas nauna itong nangyari. Itong pinalaya sila. Itong mga DDS na ito na mukhang kawawa na mga kababayan. Ayan. Pinalayas kami. Wala kami masakyan. Alas 12 na madaling araw pag hindi raw kami umalis ura-urado papupulis pa kami. Nako, Hanilet, ano nangyari sa'yo? Sa problema na mo, sa volunteer man lang mi, para kay Tatay Digong. Nangita man lang mi hustisya para kay Tatay yun. Hostisya pa more. Anong hostisya? So, iyak po ito mga DDS. Lalo na si Bossing siya, no? Volunteer nga siya Tapos ganun, bigla-bigla silang palalayasin. Ingon sila, dili kinasing-kasing ang ato ang pagsuporta kang tatay kay gitanggal ang tarp. Oo. Sa ilahang gihimo, kinasing-kasing ba ang ilahang gihimo sa ato Dili man kinasing-kasing. Urada-urada. Unsa man ta, mga squatter dere? Ilang Ay, masama loob nila. Ano ba tingin mo sa amin, squatter? Bigla mo kami palalayasin kapag di kami umalis ay papupulis mo kami? Tinanggal yung tarpaulin, pinatanggal yung tent, ura-urada? What do you think of us? Squatters? Ayan sabi nung isang DDS. Duterte pa more. Duterte pa more. Daon atong pagsulod din ilaban ta para kay Tatay Digong. Tapos pagpa-exit, isa pa, gihangyo ta. Gigunitan pa nako ang letter ni Ma'am Hanilet. Nako. Nga dili mi pabyaon dinhi. Aside napay mga video nga nangakuan dinhi. Napay mga video nga previous nga naghangyo ug nagpasalamat si Ma'am Hanilet. Nya karon ingon ang nahitabo. Pinakalit niya tapos nanay tungang gabi Grabe. Kaya ba nila? Okay, so ito, hindi natin paanohin kasi may sound. So, masama na loob nitong isang DDS na to kasi panay talaga sila suporta, Duterte sila. Tapos, sa mangyayari pala, ending, di nila
matanggap na yan, mga kababayan ng ending, pinalayas sila. Ayan, mga kababayan, ha. May sounds kasi. Kasi kasalita ka, magsasound background music ka pa eh. Eh, hindi naman pwedeng patugtugin ko yan. Baka naman ma-copyright ako. Basta yun ang sinasabi niya. Sama-sama ng loob niya. Kasi nga, pinalayas kami. Kung alam daw lang nila na ganon, eh, di dapat di na sila sumuporta dyan. Sising-sisi sila, mga kababayan eh. Oh. Sinabihan pa, nag-pull out daw, pina-pull out sila dahil sa sariling interes. Ano sa sariling interes ni Hanilet? O, yung sinasabi na itong isang DDS, oh. Oh. Anyway, tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang suporta dito kay Tatay Digong. Ayan, mga kababayan. So, grabe naman yung nangyari na yan. Sabi ng ating mga kababayan, ang tsatsaga kasi magsitunganga dyan. Akala mo kasi may pinaglalamayan eh. Maglakad na lang kayo kasi gusto nyo naman yan eh. Sayang yung free meals at donations. Mga utu-utu kayo. Tuwa mga syungak. Utu-utu mga bugoon. Mga tanga talaga. Ayan mga kababayan, ako. Di suporta pa. So itong mga DDS na mga utu-uto na nag-volunteer pa para bantayan yung bahay, ayan ang nangyari. Pinalayas, 10 oras ng gabi, walang masakyan. At kapag hindi daw sila agad-agad umalis, ipapapulis pa. Nako. So yan mga kababayan, ang napapala ng mga kabubudol. Hindi ko siya kayo nag-iisip. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Sa iba pang balita, ingat po tayong lahat. God bless po.